Pastor Francis. Hallelujah. Sino po excited sa Word? Amen. Nasa pag-aaral po tayong how to experience the best sa love po ng Panginoon. At ito pong how to experience the best of God's love ay ang ibig sabihin lang po nito, hindi naman po ito walang problema, mayaman ka na, hindi ho. How to experience the best of God's love, ibig sabihin po niyan, na kahit dumadaan po tayo ng maraming kapighatian, maraming pagsubok, nararanasan mo yung kapayapaan ng Panginoon. Marami pong tao na may pera pero walang kapayapaan. Yung iba nga ho, nalulungkot pero hindi daw nila maintindihan. Marami naman daw silang pera, kaibigan, pamilya na de-depress. They're not experiencing the best of God's love. At kaya ito po ang objective natin kung bakit ito po ang binigay ng Panginoon po sa atin, how to experience the best of God's love. Last week po ay napag-aralan po natin how to experience the best of God's love. Paano po? Through faith in Jesus Christ. Because wala nang ibang pag-asa pa. Wala nang ibang magbibigay ng tunay na kapayapaan at tunay na kagalakan, tunay na nakaligtasan, kundi ang Panginoon lamang. So, a man cannot experience the best of God's love if he will not fully surrender his life to Christ alone as his personal Lord and Savior. Pero kung tinanggap niyo na ang Panginoon, ito po ang pinipigilan ng dyablo ngayon na hindi mo ma-experience. Akala ko, Kristiyano na ako. Dapat masaya ako kasi naririnig ko ang buhay ng Kristiyano ay pero bakit nalulungkot pa ako? Because it is not automatic. You need to stand on your ground na ikaw ay anak ng Diyos. You need to abide in His Word daily. It's not automatic. You need to develop a relationship to Jesus in a deeper intimacy. Kung mababaw ka lang na Kristiyano, mababaw lang ang mararanasan mo sa pag-ibig ng Diyos. Subalit ang Diyos, gusto po niya na lahat po tayo maranasan ang pag-ibig ng Diyos, yung pinaka-best po. Amen ho ba? Kaya nga po ngayon, ang pag-aaralan po natin how to experience the best of God's love is experience the best of God's love with an obedient heart. Praise the Lord. No? May upuan po ako ngayon kasi yung pong aking doktor sa therapy, kaibigan po ng ate ko, naka 4 session na ako sa therapy po sa aking mga muscles dahil daw ang mga muscles ko talaga daw parang naging kahoy. Kaya nga po pag bumabanat po sila yung buto na nasasaktan. Anyway, gusto po niya, bawal po actually akong mag-preach ng matagal. Sabi ng iba, oy, di makakuhid na mo, pastor. Yay! Pero hindi ko ipagbabawal na mag-preach ka kanya, puta mapapata mo kanya. So, pwede ka na lang na umupo, tapos tayo, upo tayo, upo tayo. Sit down, sit down. You're rocking the boat. So anyway, so number 2, how to experience the best of God's love. Kailangan po tayong merong obedient heart. Number 1, kailangan ang Panginoon mo yung buhay. Sinong buhay na Panginoon? Si Jesus, na tinanggap mo para ma-experience mo yung the best of God's love. And number 2 ngayon po, para ma-experience mo yung the best of God's love, you need to have an obedient heart. Pero paano nga ba tayo magkakaroon ng obedient heart? Ang sabi po ng Ezekiel 36:26, no? I will put my spirit in them, and I will change their heart of stone to a heart of flesh, and I will empower them to obey me. Ayan po ito po yung I will give a new heart. Paano tayo magkakaroon ng new heart nung tinanggap po natin ang Panginoon? Sabi ng 2 Corinthians 5:17, we are new creation, those who are in Christ. The old has gone and the new has come. So bago na po ang puso po natin. Kaya nga po, pag-ibalik sa Ezekiel po, no, kaya nga po dito sa Ezekiel, ang sabi po dyan, I will give you a new heart and put a new spirit in you. So may bagong espiritu na tayo, and I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Pwede bang 27 pa?
Sabi, and I will put my Spirit in you, the Holy Spirit, and move you to follow. No, ito po yung power, the power for us to obey God, it is because of the Holy Spirit. Kaya nga yung sinasabi niyong, nahirapan akong sumunod eh. You need to recognize, acknowledge the Holy Spirit. Magipag-commune ka sa Holy Spirit because the power that is in you, the Holy Spirit, is the same power that resurrected Christ from the dead. Amen ho ba? So medyo habang ko po ang ano ko kasi marami po mga religion po ngayon, mga pastors, na sinasabi po nilang hindi importante ang obedience po natin. No, hindi siya importante. Yes, in terms of being saved, salvation, hindi kailangan ng Lord ang non-obedience po natin. Ang kailangan niya, manampalataya tayo sa Kanya. Ephesians 2:8-9, still remember, it is only by grace through faith that we have been saved. No, it's a gift of God, not by works, so that no one can boast. Ang sabi po dyan. However, ang obedience po, this is the result, I repeat, obedience is the result, the fruit, the outcome of your salvation. In other words, if you are truly saved, susunod ka sa Panginoon. Dapat mong malaman na ikaw ay tunay na ligtas. Dapat po nating malaman na tunay tayong ligtas. Malalaman mo lang na tunay kang ligtas kung ikaw ay masunurin sa Panginoon. Kaya huwag niyo pong paniniwalaan yung mga pastor dyan na sinasabi nilang, hindi mo na kailangan imposible. Ano pa yung sinasabi na imposible? It is impossible to obey God with all your heart. So it is also impossible to love the Lord your God with all your heart. Half-truth. That's true half-truth lang po na it is impossible to love the Lord your God, yung greatest commandment, with all your heart, with all your soul, and with all your might. However, Ezekiel 36:26, napakahalaga po nitong verse na ito. To understand the things na parang hindi natin kaya, because pag sinabi mong hindi mo kaya, nagre-rely ka sa sarili mo. Hindi mo kaya, pero yung spiritong nasa iyo, kaya niya. Mag-yield ka lang. Mag-surrender ka lang sa Kanya. So, to love the Lord our God with all our heart, with all our mind, with all our strength, it is impossible with our own might, with our own effort. But, yielding to the Holy Spirit, magpasakop ka sa banal na Espiritu, magpapuspos ka. Hindi ka mapupuspos ng banal na Espiritu kung hindi ka magbababad sa Kanyang presensya. Kaya magbabad ka sa presensya niya para mapuspos ka. Maging kamukha ka ng banal na Espiritu. Dahil nagbababad po tayo. Kung babad ka sa banal na Espiritu, you can love the Lord your God with all your heart. Kung babad ka sa banal na Espiritu, you can obey God with all your heart. In Jesus' name, karano na. Anyway po, mag-start na po ako dito po sa Romans 6:17-18. Sabi ko dito, but thanks be to God that you who were once slaves of sin have become obedient from the heart to the standard of teaching. Yeah. Pwedeng pag-iba da? Alaya. What? Ating tutugtog. In Jesus' name. Okay, kayo mo kayong baboken? Anyway, ulitin ko po. Romans 6:17-18, but thanks be to God, Jesus' name, that you were once slaves of sin, have become obedient from the heart. Ito, dito po natin makikita na it's very important na meron tayong obedience from the heart. So, sabi po dyan, that you have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed, and having been set free from sin, have become slaves of righteousness. Let's pray. Hallelujah. Father God, we thank you, we worship you, we bless your holy name, and we welcome your presence, O God. Thank you for your glorious presence, Lord, naming nararanasan ngayon. We ask you, Holy Spirit, to teach us of your word, open the eyes of our understanding, maging sa
First timer po namin, Lord, pagpalain mo po ang mga buhay ng bawat isa, Panginoon, na matanggap po namin ang iyong salita ng buong buo, that we may be transformed by the renewing of our mind through your powerful word. And as we receive your word, I declare healing in Jesus' name. Deliverance and salvation be upon your people tonight, maging yung mga nasa online. And we pray, Lord, na walang disturbance sa amin pong pananambahan. In Jesus' powerful name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. So sabi po dyan, no, nagpapasalamat si Paul na dati daw po tayo ay makasalanan, alipin ng kasalanan, at ngayon ay sumusunod na, nagmumula sa puso. Anong klaseng puso? Yung binago ng Panginoon. Ezekiel 36:26. New heart na binigay na po ng ating Panginoon sa inyo. Na we are obedient from the heart to the standard of teaching, sa Word of God. This is our standard. Wala nang ibang aklat pa, o walang sino man, kahit ako po, hindi po ako ang standard. Not the pastors, not the bishops, hindi kung sino-sinong Poncio Pilato ang standard. Ang standard po is the Word of God. Kaya sabi ni Paul, huwag kayong lalayo sa nakasulat. Pag lumayo tayo sa nakasulat, maala na, magugulo na ho tayo. Patalinuhan na po yan. Yung own opinion, si katalino, si daming opinion. Mga opinion lamang po, pero walang buhay. Kaya wag na tayong lalayo. Magsakitan tayo sa sarili. Tang mimisip, nandito na po. Amen? Ang daming mayayabang na pinapakita po nila ang galing-galing po nila. Pero ba't nila pinahirapan sarili nila? Ito yung standard, hindi yung utak nila. Hindi yung kaisipan o utak o yung katalinuhan ng ibang tao, kundi yung katalinuhan ng Diyos, ang salita ng Diyos. Dito tayo sumunod. This is the standard ng teaching dapat po natin. And then sabi ni Paul dyan, having been set free from sin, na pinalaya kayo sa kasalanan, now, ang sabi niya, have become slaves of righteousness. Sa lahat ng slave, ang pinaka-bless yung slave of righteousness. Ang ibig sabihin lang po niyan, nagpapasakop tayo sa katuwiran ng Diyos. From the heart. Amen po ba? So this passage po shows us, obeying from the heart leads to freedom and a deeper relationship with God. Kapag ikaw ay gusto mong maging lumalim sa Panginoon, the Word of God. So when we surrender to God's teaching, we experience His love and righteousness. It's like trading chains of sin for a life of purpose and joy. An obedient heart opens the door to truly experience God's best. One of the main reasons bakit kahit Kristiyano na hindi nila nararanasan ang pinakamabuti sa pag-ibig ng Diyos is hindi po talaga sila sumusunod sa Diyos. Kaya ngayon po, kung iniisip nyo mahirap sumunod sa Diyos, hindi po mahirap dahil binago niya tayo. Mahirap lang kapag gusto mong sundin ang laman. Mahirap lang kapag ayaw mong sumunod sa Diyos. Pero madaling sumunod sa Diyos kapag ikaw ay nagpailalim sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen po ba? Number 1, experience the best of God's love with an obedient heart. Therefore, obey from the heart immediately. Agad-agad. Huwag na po yung nagpapatumpik ka pa. So obey from the heart immediately means to obey God right away with a heart that agrees and acts fast. Nag-a-agree ka kay Lord, kaya kung nag-a-agree ka kay Lord, bakit ka pa mag-iisip pa or i-delay mo? So obey without delay. Ito po yung mga pointers po natin last November, ang ating anniversary month. Ito po ay parang pagre-review lamang. Kamusta ka ngayon? God has given His best to us. Amen? For God so loved the world, binigay niya ang best niya. Sinong binigay niya? Si Kristo. Now, sabi nga po ng isang kasiyo po namin last Thursday, ang reflection po niya, what about us? What about you and me? Gaano na ba yung best love mo sa Panginoon?
Gaano na ba yan katindi po yung binibigay mo ba? We need to reciprocate the love of God na binigay po sa atin. Kailangan po nating ibalik yung pag-ibig, dapat lang. Na ibalik po natin yung pag-ibig na binigay ng Diyos po sa atin. Hindi po yun, Lord, thank you. Oh, Father God, thank you, binigay mo yung bugtong mo anak sa amin. Okay. Balasubas ka lang ang utang alub. Impyerno ka, patsiyema kanyang ka. Kasi po walang tunay na Kristiyano na hindi niya pasasalamatan ng Diyos. Walang tunay na Kristiyano na tinanggap niya ang Panginoon. Na hindi niya mamahalin ng Panginoon pabalik. Na hindi niya mamahalin ng Panginoon na nagmumula sa kanyang puso. Hindi mga tunay na Kristiyano yung nabubuhay pa sa sarili lang nila po. Hindi mga tunay na Kristiyano yung pong nabubuhay pa sa kabunduhan. Amen po ba? I hope gising po tayo. Because talaga pong gusto ko pong ma-realize po natin, I want you, and most especially God wants us to experience His best. Amen. Hindi nga tayo, marami sa atin hindi milyonaryo, hindi mayaman. Pero kapag ikaw ay nangangailangan, kahit magkano pa yan, God will provide. Kaya nga payapa tayo eh. Amen po ba? Huwag kang mag-alala, magpo-provide ang Lord. Napakaraming testimony na po. Sa amin lang po mag-asawa. Yung pong parang wala. Ngayon nga po, yung anak ko po, sa kalooban po ng Lord, gusto po niya mag-medicine. Yung lolo po niya, bali uncle ko po sa San Luis, active po yan sa government. Magtatayo daw po dito sa Santo Tomas, sa harap ng tawag dyan, Cap Olivas ng medicine. Study now, tapos bayaran mo yan. Pag-aaralin ka ng gobyerno, bayaran mo yan ng 10 years of service. Yung nanay ko, yung mama ko sabi niya, hindi maganda mag-ano siya doon. Sabi ko, pinagpe-pray ko po kung ano man, whether ililibre siya doon sa gobyerno, kasi parang wala pa eh. Kasi tsinyak po namin, parang wala pa. Sa Bulacan pa lang po perong pinakamalapit. Tsaka magiging alipin siya ng 10 years. Meron po nagsabi po sa akin, ang gastos daw po ng medicine is 1 million a year, at least. No? Wala po kaming ganon. Pero payapa po kami. Why? Naranasan na po namin, napatunayan na po namin na buhay ang Diyos, buhay ang kanyang salita. No, buhay ang kanyang salita. Nararanasan po namin yung the best of God's love. Wala tayong pera, hindi tayo milyonaryo. Pero pag kailangan mo, ibibigay ng Diyos. Kung kinakailangan niyang utusan muli ang uwak para ipadala sa iyo. No, hindi na sa Grab, hindi na kung ang pinaka-Grab ng Panginoon uwak. Ipapadala niya sa iyo. Kung ewan ko po, nakwento ko na minsan sa inyo, meron pong nangangailangan po ng ng amount ng pera na pambili po niya ng pagkain sa bahay dahil sa Amerika po wala siyang trabaho, wala lahat. Nagpray po sila, punta sila ng grocery, walang pera po. I think kaibigan po niya kaya kasama niya. Magpa-park po sila, merong humarang na ibon, medyo malaking ibon po, may dalang pera. Tapos binitawan po niya yung pera. Nagulat po sila. Siyempre bumaba, tinignan po yung pera. Kung magkano po yung kailangan po nila, yun po ang pinadala. Sabi po nila, wow. No? Yung iba sa inyo, siguro kwento-kwento mo yan. Hindi po mangyayaring ganyang milagro sa inyo kung hindi nyo paniniwalaan. Because with God, nothing is impossible. Kung walang tao na gusto mag-bless sa'yo, gagamit ang Diyos. No? Na kahit po yung orangutan o tsaka po yung chongo, kung mayroong malapit sa inyo, gagamitin ng Lord. Pero karaniwan po sa atin, ginagamit ng Lord ganyang tao. Payapa tayo, kahit kailan tayo, ano man ang pangailangan po natin, alam po natin, hindi tayo bibiguin ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay dakila at tapat. Hindi ka bibiguin, kapatid. Manatili ka lang sa pag-ibig niya. Yung lagi mong isipin, Lord, mahal mo ko. I remember, 2007, noong ako po ay naoperahan na po na para lagyan ng IJ para po sa access ng dialysis, sabi ko, Lord, ang dami kong kasalanan sa'yo, dami kong pagkukulang, tinatakasan kong maging pastor.
Lord, ang dami kong ano. Pero alam ko, Lord, hanggang ngayon, mahal mo pa ako at hindi mo ako pababayaan. The reason why, bakit umabot po ako one of the reasons bakit ako umabot ngayon ng 19 years sa dialysis, more than 19 years, it is because naniniwala po ako na kahit balasubas po ako nung nakaraan, matigas ang ulo ko nung nakaraan, mahal ako ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Maniwala ka sa pag-ibig ng Diyos. Pag naniniwala ka sa pag-ibig ng Diyos, anong sabi ng, ano po ito? Ephesians 3:20. Di ba sabi ng Paul sa Ephesians 3:16? Kailangan mag-grow tayo how wide, how deep, how long, how high. The love of God. Kung naniniwala ka, you can grasp the love of God. Nakukuha mo kung gaano kakamahal ng Diyos. Ang sabi ng verse 20, now to Him who is able to do exceedingly abundantly more than anything you could ask or imagine. Bakit? Kapag alam mo, according to the power at work in us, yung power of love na nasa sa'yo, kung alam mo, Lord, mahal mo ko. Mahal mo kaming pamilya ko. Alam ko, hindi mo kami pababayaan dahil mahal mo kami. There's the power of, yung pong power ng love ng Lord is so great. Amen, ho ba? Pwede na po akong magtapos doon. Alam niyo ho ba yun? But anyway, ito po yung obedience. We need to obey God immediately without any second thought. Kapag nagse-second thoughts ka, ang ibig sabihin po niyan, parang mali ang Diyos. Lord, i-assess ko muna kung anong ibig mong sabihin. Ano ibig mong sabihin? Matalino ka pa sa Diyos? Nagkakamali ang Diyos sa sinasabi niya sa iyo? No, wala nang kailangan na assessment pa. Kailangan obey without delay. Katulad po nino. Very good. Naalala niyo pa ho. It's sila lang pala. Tangaliwa, makamulalala pala. Just like Abraham, ang tagal niyang hinintay si Isaac, more than 25 years, and then nung binata na po siya, gusto niya i-offer kay Lord as burnt offering. Sunugin, kaya burnt offering. Pero nagdalawang isip ba si Abraham? Nag-isip ba siya? Sandali, baka tumatanda na ang Diyos, hindi na nagbabago na ata ang Diyos. Ano sabi ng Lord? I am God, and I do not change. I change not. Hindi ako nagbabago. Di ba nasa ano po yon sa Malakay 3:6 o 7? Ayan, 3:6, tama. The Lord, I the Lord, do not change. So, ayan po, basta yun lang po, mas mahiwalaga na yun. I the Lord, you do not change. Hindi nagbabago ang Diyos. Kung mapagmahal ang Diyos noon, mapagmahal ang Diyos magpahanggang ngayon. Kaya kahit ganyan ka, nagkasala ka pa lang kanina, hindi po nawala na ano po yung nabawasan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya lang kapag sinasadya mo nagkakasala, yung pag-ibig ng Diyos napipigilan po. Pumapasok, demonyo. Huwag mong sadyain na magkasala, kapatid, if you want to experience God's love. Basahin po natin ang kwento muli ni Abraham sa Genesis 22:1-3. Sabi dito, sometime later, God tested Abraham's faith. Now, meron ng lesson po dito. Every faith na meron tayo should be tested. Kung sinasabi mo meron ka pananampalataya, hindi pwedeng hindi i-test yan. James chapter 1, maging kay Paul, no? Kaya sa Romans po, na we can rejoice too in our suffering. Even kay Peter, sabi po niya, when our faith is being tested, no, so that our faith will grow strong. Bawat pananampalataya. Ngayon, ang tanong, di ba, ang dami na ng testing ni Abraham? For more than 25 years, pagsubok na po yan, nagpatuloy pa siya nung magwa 100 years old. More than 25. Nung pinangakuha siya, 75 na po siya, no, 76 siya. Lord, 80 years old na ako, wala pa yung pangako mo. Pero hindi nagbago yung pananampalataya ni Abraham. Hindi ba sapat yun hanggang 100 years old? Alam niyo po, yung faith, yung ating pong pagsubok, pagsusulit sa ating mga pananampalataya, Diyos lang ang may alam. Kaya nga po ito, nung sumunod si Abraham, sabi po ng James, no, you see Abraham's actions and his faith work together, and his faith was made complete. It was thorough. It was made complete by what? By what he did. Ayan po, you see his faith and his actions were working together, and his faith was made complete.
Para maging, ang pananampalataya po natin, hindi kumpleto yan kung naniniwala ka lang at walang action. Magiging kumpleto yan kapag merong action yung faith mo. Because faith without works is what? Is dead. So sometime later, God tested Abraham's faith. Abraham, God called. Yes, he replied, here I am. Take your son, your only son, yes, Isaac, whom you love. Yung mahal mo na si Isaac. No, parang nagsiselos ang Diyos dito, no? Sabi niya, whom you love so much. And go to the land of Moriah, go and sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains, which I will show you. So, kinausap siya ni Abraham, Lord, nandito ako. Sabi niya ng Lord, kunin mo si Abraham, si Isaac, at dalhin mo siya, at i-offer mo siya sa akin as burnt offering, sunugin mo siya. Ituturo ko yung mundo ko nasaan. Ang sabi ba ng next verse? And Abraham thought about it, pondered about it, and then he cried. Bakit ganyan? Wala. May mga drama-drama po ba si Abraham? Alam niyo po yung mga drama-drama natin, hindi mo makukuha ang Lord sa paiyak-iyak. Kung umiiyak ka, wala ka namang faith, you will never please God. Because without faith, Hebrews 11:6, without faith, it is what? It is impossible to please God. Imposible. Kahit makalto na kangala-ngala, tumutulo na ang sipon at saka luha mo, pero wala ka pa rin patunay na pananampalataya, you can never please God. Yung iba, nung ginagawa po nila, no? Yung pong nagsusugat po sila, Panginoon. Naalala niyo po yung mga pagano na kakompetisyon po ni Elijah? Nasabi niya, di magpaligsahan tayo kanya kung sino ang tunay na Diyos. Kung si Baal ang tunay na Diyos, di sundin nyo. Pero kung si Yahweh ang tunay na Diyos, sundin nyo. Magano tayo ng dalawang altar. Kung sino at lagyan natin ng offering na baka, kung sino ang Diyos na sumugot by fire, siya ang tunay na Diyos. Pinauna niya, mula umaga po ito, ni Elijah. Sumisigaw po sila. And then, dahil hindi pa sumasagot, ilang oras na hindi pa sumasagot si Baal, nagsugat na po sila. Then, bully. Sabi ko, kung minsan hindi binabawal ng Diyos ang bully. Binuli po ni Elijah, yung 450 prophets ni Asherah at saka 400 prophets ni Baal. 850 lahat. Mag-isa lang Sabi niya, hoy, anong ginagawa niyo? Lakasan niyo, baka po namamasyal o natutulog yung si Baal. Habang nakiga siya, sabi nung hapon na, yakunan Ako naman, kanya. Mininsan lang po ni Elijah. Sabi po niya, Yahweh, Lord, let it be known today that there is God in Israel, then that you are turning their hearts back to you. And then, bumaba po yung apoy ng Diyos. Actually po, binasa po yun Binasa po ng 4 times. Basang-basa at bumaha pa po yung trench niya, pero tinupok ng apoy. Amen po ba? Hallelujah. Kung ikaw ay masunuri sa Diyos, marami pong milagro pwedeng mangyari po sa atin. So si Abraham, hindi niya pinag-isip-isip muna, Lord, bakit ganon, ganyan. Hindi. Sabi po sa verse 3, the next morning, so nakatulog na po siya dito. Abraham got up early. Pag sinabing got up early, nakatulog siya. Hindi sinabing the next morning because he cannot sleep. So, he got up to saddle his donkey. No, hindi sabi diyan, he got up early. Why? Because gusto niyang sumunod sa Diyos tang agad-agad. Dahil alam ni Abraham, kapag sinabi ng Diyos, tama ang Diyos. Kahit sa utak ng tao, mali. Actually po sa isip po natin, mali yun Bakit mo susunugin yung tao na anak mo? Di ho ba? Pero alam ni Abraham ang ginagawa. Sabi ni Abraham, alam ng Diyos ang ginagawa niya. Kahit mamatay pa nasa Hebrews 11 po ito, kahit mamatay pa si Isaac, alam ko kayang buhayin ng Diyos si Isaac. Ganun. Pero wala pang nakitang resurrection si Abraham dito. Sabi niya, he saddled his donkey and took
two of his servants with him. So may mga servants dalawang kinuha niya, along with his son Isaac. Then he chopped. Hindi niya inutusan yung mga servant niya. Napakarami niyang servant. Actually, 318 fighting servants yan. Ano pa lang ho yun, mga sundalo na niya. Pero dito, siya po ang nagsibak ng kahoy for the burnt offerings. Bakit po? Kapag nagwo-worship ka kay Lord, anong sabi po ni David kay Arauna? Ang sabi ni Arauna, bibigay ko na lang sa iyo ng libre. Sige, mag-offer ka sa Diyos. Ang sabi ni David, I will not offer to the Lord my God that will cost me nothing. Kaya siya po yung nagpagal para po dun sa offering niya sa Diyos. And then ang sabi po dyan, and set out for the place God had told him about. Hindi nagpa-wardi-wardi po si Abraham. And 3 days po ang po dito. They have a 3-day journey papunta sa Mount Moriah. Na ang Mount Moriah ngayon, ito yung Jerusalem. Kung saan inoffer ni Abraham si Isaac, dapat doon ipinako sa krus si Lord. Hindi ba God is sovereign? Hindi ba kayo, kayo mamangha ka dito? Ewan ko, pero ako mangha po ako doon. Wow ka ako. Ito pala is typology of Jesus na dapat tayo yung mamatay sa krus. Pero nung papatay na lang ni Abraham, si Isaac, sabi niya, Abraham, wag mo hayang dumapo ang iyong kamay sa bata kanya. Ngayon napatunayan ko na handa kang sumunod sa akin. Ito po yung and then nag-provide po ng ram actually, malaking tupa, ang matured na tupa ang Diyos kapalit po dun sa Mount Moriah na ngayon ay Jerusalem na kung saan ipinako sa krus ang Lord. Hindi ba ka mangha ang Bible? Tapos sasabihin nila, sulat lang ng tao. Mamuting-muting lang. Pag-aralan din pa yung Bible para sabihin po nilang, lahat po ng prophecy, lahat ng nangyayari sa Bible, orchestrated ng Diyos. Because God is what? Sovereign God. Ayaw mo man sumunod sa Kanya, mangyayari pa rin ang kalooban ng Diyos. Lumabag ka man sa Kanya, mangyayari pa rin ang kalooban ng Diyos. Ang daming paglabag ng tao ngayon sa kalooban ng Diyos. Pero mangyayari pa rin yung 7-year Great Tribulation. Mangyayari pa rin yung rapture at saka po second coming. Hindi po yan mapipigilan ng sinuman because God is sovereign. He is the all-powerful, almighty God. Siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen po ba? So, napakatindi po ni Abraham, no? Wala na pong no questions asked po sa po niya, sa mga pinagawa ng Diyos. Ngayon, yung pagsunod ni Abraham, yung pagsunod mo, kapatid, yan, hindi lang ikaw ang mabibless. Hindi lang ikaw ang makaka-experience nung the best of God's love. Pati yung buong pamilya mo. Si Abraham, kaya nga po bless ang Israel ngayon, kahit hindi nila kinikilala si Kristo, hinihintay pa nila dumating ang Messiah, na akala nila di pa dumating. Tingnan nyo kung gaano ka-bless ang Israel. No, sa riches, sila po meron pong gamot sa cancer. May flying cars na po sila years ago pa. No, marami pong sila lang po yung merong Iron Dome sa buong mundo. More than 220 or 30 countries. Sila lang po yung kapag ginera mo, meron silang Iron Dome protection. No? Binalben ako pong Voltes 5. Itangating lang Iron Dome mo naman. Parang ganun po. Sila lang po yung merong ganun. Matindi po ang pinagpapala po ang Israel dahil sa pagsunod ni Abraham. Tingnan po natin, saan yan? Genesis 26:4-5. I will cause your descendants. Now, Yahweh was talking to Isaac dito po. Kinakausap po ni Yahweh ng Diyos si Isaac dito, yung anak po ni Abraham na dapat inoffer po niya na namatay. Sabi po niya, I will cause your descendants to become as numerous as the stars of the sky. Same promise to Abraham, ibinigay niya yung promise kay Isaac. And I will give them all these lands, and through your descendants, all nations on earth will be blessed. Lahat ng mga bansa, pagpapalain. I will do this, ang sabi ng Panginoon. Hindi siya automatic.
merong dahilan ng Diyos. Bakit niya gagawin yun? Because Abraham listened to me and obeyed all, sabi niyo po all my requirements, commands, decrees, and instructions. Ay, Pastor, under the law yan. Wala pa hong law dito. Makinig kayo, kayong sinasabi niyo, yung mga taga-Calvary Temple, nagpipreach ng under the law. Mulala kayo, mamuting-muting kayo. Tignan niyo itong kay Abraham. Wala pang law dito. Hindi niya alam na dapat siyang sumunod sa mga law. Walang law po dyan. Walang ano ho dyan. No? Loko, marami. No, hanggang ngayon, mas marami. Pero wala pong law dito. Pero ang sabi ng Diyos mismo, pagpapalain kita at lahat ng sanlahi mo, Isaac, dahil yung tatay mo, si Abraham, nakinig siya, he listened to me, he obeyed all my requirements, commands, decrees, and instructions. It is all by the grace of God. Wala pong law dito. It is not under the law. Ang law dumating nung kay Moses pa. No? So ilang daang taon pa ang lilipas pa ho dito. Obedience is very important. Huwag niyong pakinggan yung mga iba na ano. Kaya wala kapayapaan yung mga yan eh. They do not obey God from the heart. Kaya kapag ikaw ay sumunod, kapatid, kahit ikaw lang mag-isa sa pamilya mo, listen to this. Ikaw pa lang mag-isa sa pamilya mo na Kristiyano, mag-uumpisa ng aapaw yung pagpapala mula sa'yo. Papalakpak kayo, balayo, automatic. Kung Kristiyano ka nga, balasubas ka naman sa pag-uugali, hindi aapaw yan. Aapaw lang yung pagpapala at biyaya ng Diyos sa pamilya mo kung katulad mong sumusunod. Katulad mong si Abraham na sumusunod sa Diyos. Amen. Kaya nga po pagdating po sa Galatians, tayo po yung mga anak ni Abraham. Anong sabi niya? Lahat ng anak ni Abraham, pagpapalain ko. Ang sabi ng Galatians, those who have faith in Christ are, ayan po, understand then that those who have faith in Christ po yan, are children of Abraham. Bakit tayo pinagpapala? Kasi nga, anak tayo ni Abraham dahil nananampalataya tayo kay Kristo. Ang sabi niya, lahat ng mga anak mo, Abraham, anak mo, Isaac, makapu-apuhan mo, pagpapalain ko. And kaya nga, dyan sa Galatians din, no, tingnan ko, papakitingin nyo to, I think sa Galatians 3 yan, na we are blessed along with Abraham. So those who rely on faith, hindi pa yan, no? Of faith are blessed, ayan pa pala, tama, ulit. So those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith. If you rely on faith, kanino? On whom? On Jesus. Blessed tayo katulad ni Abraham. Gaano ka-blessed si Abraham? Yung unang-una po, yung kanyang salvation ay sigurado. Pangalawa, he was very rich in livestock, silver, and gold. Mababasa niyo muli sa Genesis. Isaac was very rich in livestock, silver, and gold. Pinatanayan muli. Kahit po deceiver, sinungaling, si Jacob. Jacob was very rich in livestock, silver, and gold. Why? Dahil sa kanila? No, dahil kay Abraham. Blessed tayo, one of the main reasons, because of Father Abraham. Kaya nga po, alam nyo, yes, anak tayo ng Diyos. But in the spirit na bilang Hudyo, tayo po spiritual Jews, anak tayo ni Abraham. Kaya naman po, may inaawit kami. Father Abraham has many children, his father Abraham, I am one of them, and so are you. So, let's just praise the Lord. Right arm. Ilan lang po yung dyan, no? Wala nang ganyan ba sa Sunday school? Praise the Lord. And aren't you glad that you are Abraham's children? Amen po ba? Kaya kung kayo po ay masunurin from the heart, yung pamilya nyo rin po pagpapalayan niyan. Kaya nga po yung sinabi ni Paul, believe in your household will be saved. Masisave lang yan kung ikaw ay magiging pagpapala sa pamilya.
Hindi yung ikaw yung salot sa pamilya. Hindi yung ikaw ng... Kasi po, eto po, no, may mga Kristiyanong, no, sa sobrang init nila sa Panginoon, hindi nila ma-contain yung pong sinesermonan pati yung tatay. Tay, nay, ganyan kasi kayo, sugarol kayo, kaya hindi tayo pinagpapala. Yung pong hindi mo makukuha, lalo na magulang mo yan. Anong sasagot sa'yo? Huwag kang gaganyan-ganyan, anak lang kita. Manapay, anong dapat mong gawin? Maging ilaw ka at asin sa tahanan. Kaya sa akin, kakatak-katak ka, puputak na bala mo, manok kang mangebon. No? Pakita mo sa buhay mo na ikaw ay binago ni Kristo. At mararanasan po nila yung salvation, mararanasan din po nila yung pagpapala ng Panginoon. 7:20 na po, alam niyo po ba, point number 1 pa lang po ako, kalahati pa lang ata ito. Bala ako, sabi ko kaya kayo na po, makuya dyan, makabaya pala. Anyway, so shortcut ko na po, blessings flow to you and future generations when you obey God with all your heart. Amen. Ulitin ko po, blessings flow to you and future generations when you obey God with all your heart. Is it possible to obey God with all our hearts? Yes, because of the power of the Holy Spirit living inside of us. Psalms 119, 57, 60. Lord, you are mine. Narinig niyo na ho ba yung my Lord, my God, ikaw po ang Diyos. O ba't mo sinusolo ang Diyos? Hindi po mali na parang gusto mong soloin ng Diyos. Katulad ni David, Lord, you are mine. It speaks about intimacy. Kung intimate ka kay Lord, malapit ka kay Lord, close ka kay Lord, sasabihin mo, Lord, you are mine. Amen. Hindi kasi, Lord, Pastor, yung tinuro ng Lord, our Father who art in heaven. So, our ang ginamit. O kasi nga, nung nagtanong, hindi lang isa, 12 sila. No? Siyempre, gagamitin mo, hindi niya sasabing my Father, our Father. At saka po yun ay prayer family. Kaya nga, give us this day. Hindi sinabing, give me this day. O ikaw, o paano yung anak mo, kung ikaw lang yung kakain? Di ho ba? So, alam niyo po, this is very important na, ito palang sinabi ni David, ito malalim, Lord, you are mine. Pwede mo ba, ikaw ba, tayo ba, nasasabi ho ba natin, Lord, you are mine? We should. Kailangan po maging close tayo kay Lord. Anong sabi po ni James? Draw near to God, draw close to God, and He will draw near close to you. Kapag lumalapit ka sa Diyos, lalo kang lalapitan ng Diyos. Hinihintay tayo ng Diyos. I promise to obey your word, sabi ni David, with all my heart, I want your blessings. Hindi hipokrito si David, gusto niya ang blessing. Pero yung iba, Lord, magbibigay ako kahit walang blessing. Hipokrito, plastic. Si David, nagpakatotoo. Lord, I want your blessing. Sino po dito ang gusto niyang blessing? Blessing ng Lord. Magsabing praise the Lord. Lord, with all my heart, I want your blessing. Totoo, Lord, gusto kong ma-bless. Sino po dito ang totoo, gusto niyong ma-bless pati family niyo? Amen. So be close to God. Be merciful as you promised. I pondered in the direction of my life. I turned to follow your laws. I will hurry immediately, without delay, to obey your commands. Yun naman po. Hindi ko na pa iisipin pa, Lord, kung tama sinabi mo, dahil lahat ng sinasabi mo, tama. Yun po ang sikreto ng you will obey God immediately. Dahil alam mo, pag sinisip mo, pag sinabi ng Diyos, tama, and therefore, wala nang delay. Immediately, quickly, obey God. Amen. So when we obey God right away, it shows we trust His plan and timing. Plus, tandaan niyo po ito, we don't miss out on the blessing, sabi po, blessings and opportunities He has lined up for us from His love. Obey God immediately. Number 2, experience the best of God's love with an obedient heart. Therefore, obey from the heart cheerfully. Hindi lang yung nagmamadali, yung madali mo or immediately, kailangan cheerfully din. Yung iba na pwede kang mag-obey kay Lord, nagmamadali pa, pero nakabusangot ka naman. O anak, sali ka sa guling bagok kayong tindahan. Opo ma, pupulay pa yan, pero hiya ko na lagi yan. Pildak na yung bato, ita may pilay. Naranasan niyo ba yung ganon? Kasi ako naranasan ko, ito pildak yung bato, yan pala makakutkut siya. Aray, belikan kepe, maldak kepalan. Alam niyo po yung mga ganon, di ba? Yung tinamaan ka ng pinto,
Na, ang sakit-sakit. Kaya pa maldakan mo hanggang kita masira ya. Ulit manipis yung plywood. Nung kaya ka masira-sira buntok, lalo kami nasakit. Kaya po dito, we need to obey God not just immediately but cheerfully. To obey God from the heart cheerfully means obeying God with a happy and what? Willing heart. You're not grudging or reluctant, hindi kayong parang ayaw mo o nagiging relax ka muna, wag muna Lord. You're all in. Alam niyo po yung sabihin ng all in? Alam niyo po yung sa sugal all in? Todo pa di ba to? No, todo na, lahat-lahat na. So sabi niya, you're all in, joyful about doing what God says. So having a willing heart means you're open to the guidance and plan of God. Yun po yung ibig sabihin po na open ka sa guidance sa plano ng Diyos sa'yo. And it will always help you to trust God, no? God's goodness at lagi mong sinusurrender ang will mo because you are obeying Him cheerfully. Katulad po ni Mary. Si Mary rin sinabing, ikaw yung magiging nanay ng Panginoon sa laman. Yung sinapupunan mo, yan ay ko-conceive ng Holy Spirit. Diyan papasok ang Panginoon. Mary was about 15 years old po dito. Maraming pangarap si Mary. In fact, engaged na po siya kay Joseph. Ang dami niyang pangarap. Pero one day, dumating ang angel, sabi niya, "Blessed are you among women, Mary." Natakot si Mary, kaya ano kayang greetings ito? Sabi niya, "Huwag kang matakot dahil ikaw ay magko-conceive a Savior, papangalanin mong Jesus." Paano mangyayari ito? The Holy Spirit will overpower you, sabi po niya. And then, sapat na ho ba yun para maintindihan niya? Sapat na po yun. Pero hindi niya talagang maintindihan yung detalye. Hindi niya sinabing, "Lord, paano? Naka-engage na ako. Paano, Lord? Makita nila, buntis ako, baka i-divorce ako ng aking fiancé. Paano, Lord? Makita nila, buntis ako, may stoned to death ako. Kala nila, nag-commit ako ng adultery. Paano, Lord?" Wala siyang tinanong na maraming papaano. Kapag ikaw ay nagpe-pray at marami kang papaano, Lord, kino-question mo yung sovereignty at saka po yung omniscience ng Lord, yung katalinuhan ng Diyos. Huwag mong questionin ang Diyos. Amen. Ala na mag-amen. Pag nag-pray ka, tinuro sa atin ni Paul, no? Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with what? With question and answer? No. With thanksgiving. Pasalamat ka na kahit hindi mo naintindihan dahil alam mo, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Kaya nga nung sabi ni Mary sa Luke 1:38, "Behold, I am the servant of the Lord." Ako ang lingkod ng Diyos, ng Panginoon. "Let it be to me according to your word." Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. No? Ito po si Mary po is the ultimate example po ng obedience cheerfully. Hindi po nalungkot si Mary po dito. Kasi po, ginread siya, "Blessed are you." Ang isang, pag tinawag kang blessed, one of the meanings or one of the definitions of being blessed is you are happy. Di ba, blessed are the poor in the spirit. Pero sa ibang Bible, mababasa niyan, happy are those who are poor in the spirit. Because when you are blessed, you are happy. So sino po ang blessed dito? Amen. That means you are happy. Amen po ba? Kaya nga si Mary po, happy po siya dito. Hindi niya inisip yung mga kung anong dadanasin po ni Mary. Now, gusto ko po ngayon, ito po yung binigay ng Diyos, ang kanyang bugtong na anak, no? At pinadaan kay Mary. Binigay niya ang best niya. Now, one of the most important things that we can experience the best of God's love is in giving. Talakad ko po. Isa sa pinaka-importanting bagay para maranasan mo, kapatid, yung the best of God's love ay sa pagbibigay. Amen. Amen. Ulitan kita, para tindihan de paringalo na mag-amen da.
Nakalimutan niyo na ba ibig sabihin ng amen? Mangyari nawa sa akin. Siya nawa. I agree, Lord, with your word. So, one of the most important things that you can experience the best of God's love is in giving. And the people of God says, Amen. Saan po natin makikita yan? So, 2 Corinthians 9:6-8. Remember this, sasabi mo dito, a farmer who plants only few seeds will get a small crop. Kung konti lang yung tinanim, konti ang aanihin mo, but the one who plants generously will get a generous crop. You must each decide in your heart. Ito po, palusot ng mga kuripot. Kasi po, minimisinterpret po nila ito. Sabi diyan, you must each decide in your heart how much to give. Nandiyan ba yan? Yan, how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure. Ayan Pastor, di tayo dapat nagpe-pressure. Hindi natin dapat pinipilit ng tao. Pinipilit to ba na may sungay ko, may panyak sa kanta kayo. Sungay ko, may pag-pray me na may malasan kayo. Hindi po. Mumpunang dili, kaya mag-pray makanta, tsaka kaya maniwala kang malas. Putay tayo na miswerte yan. Kaya dito, alam niyo yung context dito, sabi ni Paul, actually po ang context po dito, sinisigil ni Paul yung pledge ng Corinthians sa ministry ng Lord. Pag sinabing pledge, pangakong financial, suporta. Sabi ni Paul, nasaan na yung suporta nyo? Kaya nga, hindi sayang suporta nyo kung kayo magtatanim ng konti, kaya mag-decide kayo. Hindi yan sinabing mag-decide kayo kung magkanong gusto nyo lang. Hindi po. Pakinggan yung magbabuti dyan. You must each decide in your heart how much. Hindi niya sinabing how less. How much to give. Kasi, sinabi ni Paul, kung magtatanim ka, ito na sinasabi ko sa inyo, sabi ni Paul, kung magbibigay kayo ng konti, konti lang ang babalik sa inyo. Pero kung magbibigay kayo ng marami, maraming babalik sa inyo. Ngayon, mag-decide kayo. Gaano karaming gusto nyo? Siyempre, obvious po yung answer. Kayo po, anong gusto nyo ang ani? Marami o konti? Of course, obvious yung answer. So sabi ni Paul, dahil obvious yung answer, now mag-decide kayo, gaano karami? How much, not how less. Yung sinasabi nilang, hindi, dapat from the heart. Yung mga yan, mas gusto nila na walang offering. Yung na-late sila sa offering. Yung po, si Mapia rin yung offering. Dati po kasi maaga yung offering natin. Kung minsan may special occasion tayo, maaga yung offering. Yung iba, may nalilate. Kung balasubas siya, sasabihin niya, wala nang offering? Oh, praise the Lord. May praise the Lord niya po. Yung pag nag-o-offering na, napapaihi. Ay, sagli na yung paliko. Yung kapag may ganyan, kamunta, mimi ko, unti tang offering mo, ako na magdalaking kayo. So, you must each decide in your heart ngayon. Siyempre, gusto nyo, how much, magkano karami to give. And don't give reluctantly, wag yung nakabusangot kayo. Why? For God loves a person who gives cheerfully. Now, teka, di ba mahal ng Diyos ang lahat ng tao, kahit yung kuripot? Bakit dito, sinabi lang, parang mahal lang ng Diyos yung those who give cheerfully? No. Ang sinasabi diyan, for God loves a cheerful giver, or God loves a person who gives cheerfully, ibig sabihin niyan, ang taong nagbibigay ng marami, mas marami ang mararanasan niya sa pag-ibig ng Diyos. Mas mararanasan niya pag-ibig ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin niya. Hindi po yung, kahit konti lang. Yung alam nyo, yung mga taong gustong konti lang yung offering, ayaw talaga nilang yan. Kuripot lang. Sobra lang ka kuripot. May alam po kayong taong kuripot. Yung pag lumabas kayo, hindi nagwadadala ng wallet, sasabi niya, tuwing lumalabas kayo, walang wallet. Ay wala, nakalimutan ko yung wallet ko. Ikaw muna magbayad, sis. Bes, ikaw muna. So, kaya lang rin balasubes lang rin, balasubes. Pag ginawa mo yan, na nag-decide ka gaano karami gusto mong ibigay sa Diyos, you will experience the God of love. And then, ang sabi po dyan, verse 8, and God will generously provide all your need. And God. Why sinabing and God? Dahil generous giver ka with a cheerful heart, God will bless you generously. Ang result po ng pagbibigay mo,
na with generosity, with a cheerful heart, is also a generous blessing coming from the Lord. And God will generously provide all you need. Lahat ng pangangailangan mo. Lahat, hindi lang pera, kagalingan, kalakasan, kapayapaan, protection. Ipoprovide ng Lord. Araw-araw, happy ka dahil pinasaya mo ang Diyos sa pagbibigay mo. Then, ito pa, hindi pa yan tapos. Then you will always have everything you need. Lahat ng kakailanganan mo. Dahil generous giver ka, magkakaroon ka lagi. Hindi pa tapos yan. And plenty left over. Meron ka pang sobra. Para saan? To share with others. Kapag may sobra ka, i-share mo yan, kapatid. Kaya tayo binibless to share. Kaya kung minsan, I remember nung minsan po, kumain po kami sa Max, ni na Pastor Jun, Pastor Is, sa Tarlac yun may nagpapalimos. May sobra po kaming Max. Ang sarap po ng manok. Isa po sa bawah. Di ba ang sarap po niya hanggang buto. No? 10 minutes na pala. Binigay po dun sa, binigay po natin dun sa nagpapalimos. Tikmaning Max. Marami-rami pa ho yun. Pero pag pag kumain kayo, alam niyo may mga gutom sa kapitbahay niyo, yung pinabalot niyo, kasi sobrang dami ng niyo. Kasi kung minsan, kapag kabangpangan ka, mag-o-order ka ng napakarami. Kaparatutan, bakit mo yun, marakal? Kaya ba't namin gawin? Pagkakaroon, picturean tayo pa. Hali? Gusto mo, buo. O ngayon, merong leftover. Anong gagawin mo sa leftover? Dapat sinishare yan. Meron pong mag-asawa, may leftover po sila. Dahil nahihiya po, dahil konti na lang Pero gusto nilang ibalot. Sabi niya, ay, waiter ka niya. Gusto naming ibalot to kanya, papakain namin sa aso namin. Nahihiya pa So, sige, balot ko po, ma'am. Nung pagbalik, eto po, ma'am, dinagdagan ko pa kanya. Next week, yung iba sa inyo, makagigets yun na yan. Ibig sabihin po, akala nung totoong pagkain ng aso, dinagdagan po yung mga tira-tira, ilagay doon. O, di ba, maili na kayo? Ala ng next week. Ala ng next week, yenin Praise the Lord. Sino po nag-enjoy na nagbibigay po kay Lord? Alam niyo po, napakamahal po ng mga gastusin ko po sa Pero hindi ko po minsan naranasan na yung may maramdam, gambog kaya kayo kaya Mga kasama ko po sa CU, marami po dyan, milyonaryo, pero itang mamaramdam ka. O at mamaramdam ko, para pareho kaming anak ng Diyos. Sa Lord ako hihingi. Ngayon, kung gagamitin yung mga tao, so ang Lord po ang may hindi ako. Siyempre, tanggapan mo. Alam mo po yung binibigyan ka na, ali mo. Nakapakipot. Sabi na, potang pinilit niya pa yan. Una yung pinilit sa'yo. Una yung tegal niya. Ay, Brad, katanggapan mo na yun. Ay, salamat, Lord, at tayo. Ala na yung marine. Kasi niyang yakay daw, sayang, Lord. Brad. Uy, tayo. Minsan, makanya mo rin gewan. Eto, hindi, wag na, Brad. Already naman, saan magkikinwaki? Kahit tatagalan niya. Ay, nasaan na? Anong nasaan na kanya? Hindi, sabi ko, yung cellphone mo nakalimutan mo. Anyway, what may kagawa kong kwentong makanyan? Isaiah 1:19. If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Pwede kang maging obedient pero hindi ka willing, hindi ka cheerful. Every time you obey God, lalo sa pag-offer dito, noon po nung wala pang takip po yan, yung wala pang Tingalawa gagawan ng basketball, arak May budmeng itaradol karela itang binugadang 20. Dapat po, pag nagbigay tayo kay Lord, best po. Noon po, pag naghihiwalay po ako ng pera, di ba, tig 1,000 po, hiwalay mo na kay Lord, yung pinaka-luma. Pero rinibyo ko na kang Holy Spirit. Hindi, Holy Spirit kasi naman yan, deposit naman sa bangko. Hindi, ang yan, yung ibibigay mo yung best mo. Kaya nga, pag nagbigay kayo, right ang piglamukot me. Alam mo po yung 20 niya, piglamukot me po. Wala natin ang 20 yun, maraming alamukot yung 20 yun, pariyaya pala. 50, piglamukot me. Kaya pinanyang lamukot siya, pati lupa mo makalamukot siya.
Kung cheerful giver ka, yung pong maayos talaga yung bigay mo. Yung maayos na, hindi po yung, hindi po yung basta-basta na lang. Kasi mahal natin ang Diyos. Pag nagbigay kayo ng regalo, ako na ibinalot to, lagyan ko niya mo kayong dyaryo, po pang pibatan balot na tinapaya, ng mga Hindi ka nagbibigay ng ganyan? Mamimili ka ng kumikinang na pambalot, maganda po yung bag, maganda yung Tao lang po yun. Pero every time nang nag-o-offer tayo kay Lord, the King of Kings, the Lord of Lords, the King of Majesty, the God of all gods, the Lord of Lords, dapat po natin siyang pasalamatan. Lastly, number 3, experience the best of God's love with an obedient heart, therefore obey from the heart thoroughly. Kapag ibig sabihin po na thoroughly, completely, buong buo. Alam niyo po, si Saul, pinagpala siya. Pinili po siya ng Lord by grace. Ano po yan, no? Tawag po dyan, meron siyang insecurity, introvert po. Dahil napakalit po ng clan po nila, Benjamite po siya. Pero dahil mataas po siya, matangkad, pogi, no? Gusto ng mga tao yan eh. Yan po yung mga binoboto sa minsan. Pero one day, inutusan siya ng Diyos na dismaya ang Diyos. Hindi niya kinumpleto yung pinapagawa ng Diyos sa kanya. He obeyed God actually immediately. Pero kaya immediately because excited siya doon sa makukuha niya sa mga Amalekites. Dahil mayaman ang mga Amalekites. He obeyed God immediately not because dahil yun ang utos ng Diyos. He obeyed God immediately because alam niya marami siyang plunder, kayamanan na makukuha sa mga Amalekites. Anong nangyari sa kanya? Tinanggal ng Diyos yung kingship. Dapat yung kingship hindi kay David, pati po yung mga anak, kaapu-apuan po ni Saul, dapat sa kanya. Tinanggal po ng Lord. Kaya kapag ikaw ay Kristiyano nga, balasubas ka, hindi ka na-bless, pati yung mga pamilya mo hindi na mabibless. Kaya alam ni, sino yung kaibigan po ni David? Jonathan. Alam ni Jonathan, hindi siya magiging hari. Hindi siya nainggit kay David. Alam niya, si David, yung kaibigan niya, magiging hari. Alam po niya yung kasi nga, nagbago yung puso ng tatay niya. Basahin po natin sa 1 Samuel 15:18-23. And the Lord sent you on a mission and told you, sabi po ni Samuel kay King Saul, go and thoroughly, kompletuhin mo, destroy the sinners. Sino yung mga sinner? The Amalekites, until they are all dead. Why haven't you obeyed the Lord? Why did you rush for the plunder? Nagmamadali, yung sinabi ko sa inyo kanina, why did you rush for the plunder and do what was evil in the Lord's sight? But I did obey the Lord. Ang sabi po ni Saul. No, Saul insisted. I carried out the mission He gave me. Ang ibig po sabihin, natalo niya ang Amalekites. Natamalo niya, pero ang utos ng Diyos, lipulin lahat ubusin. Walang ititirang buhay. I do not have the time. Bakit po ganito ang Diyos po dito na para i-explain. Pero alam ng Diyos ang ginagawa niya. Ang ginawa po niya noon. At alam na din ng Diyos ang ginagawa pa rin niya magpahanggang ngayon. So sabi po niya, dyan, I carried out the mission He gave me. I brought back King Agag. No, but I destroyed everyone else. Then my troops brought in the best of the sheep, goats, cattle, and the plunder to sacrifice. Isa-sacrifice ko naman kay Lord. Alam niyo po yung mga ganon? Kaya nga po hindi pwedeng i-sacrifice yung galing po sa masama na pinagtrabahuhan niyo po. Ngayon, kung yung kinuwento ko sa inyo, nanalo ng loto, binigay po sa inyo, hindi nyo nakasalanan yun. Pero yung, Lord, i-bless mo po ang pagsusugal ko. Magta-tithes naman ako. Wala pong ganun. Kasi po, totoong true story po ito. Yung po may mga nagpipray sa casino. Nagpipray kay Lord na maka-jackpot sila sa... Kasi minsan siyang pinatama ng diablo. Napansin niyo ba ito? Kung kayo'y dati nagsusugal, yung first time mong sumugal, nanalo ka. Walang first timer na hindi nananalo. Bakit? Pinapakagat ka ng diablo. Tapos, sa mga susunod, pwedeng manalo ka pa. Pero sa mga susunod yan, matatalo ka na. Ang sasabihin mo sa sarili mo, babawi ako katulad ng una. Babawi ako katulad ng una. Hanggang addict ka na. Kasi dito, sabi niya, i-offer ko naman kay Lord ang lahat ng yan. No? Ang lahat ng kinuha namin. Anong sagot ng propeta? Sabi ni Samuel, verse 22, what is more pleasing to the Lord? Your burnt offerings and sacrifice?
sacrifices or your obedience to His voice? Listen, obedience is better than sacrifice and submission is better than offering the fat of rams. Mas mainam yung sumunod ka sa Diyos kesa sa pag-offer mo yan. Yung iba sasabihin nila, ay, yan pala pastor, sumusunod naman ako kay Lord kahit hindi na ako mag-offer. Balasubas. Ang ibig sabihin po niyan ni Samuel, yung offering mong marumi, hindi yan kahit gaano karami, kahit gaano kamahal, hindi yan kaaya-aya sa Diyos. Mas gusto pa niya rin yung iyong obedience. Ngayon, kung obedient ka talaga kapatid, yung binless ka ng Lord, dapat meron kang ibinabalik kay Lord. Huwag mo niyong gawing verse ito, no? Yan, obedience lang nire-require ng Lord. Hindi tayo dapat mag-offering. Hindi ka dapat mag-offering na galing sa plunder, na galing sa rebellion. Amen. I hope maliwanag po ito. Why? Because rebellion is as sinful as witchcraft and stubbornness as bad as worshiping idols. Wow. Yung hindi pagsunod sa Diyos, para kang mangkukulam. Yung pagiging matigas ang ulo, para kang sumasamba kina Baal sa mga Diyos-Diyosan. So because you have rejected the command of the Lord, He has rejected you as king. Nawala yung blessing, yung kingship kay Saul. Huwag po natin hayaan mawala ang blessing ng Lord sa atin. We can obey God completely, thoroughly, through the power of the Holy Spirit. Amen po ba? Dapat blessed sana si Saul, pati yung mga descendants niya, kaya lang nawala dahil sa pag-ibig niya sa plunder, hindi tamang blessing. No, palagay nyo, may mga Kristiyano pong sangkot sa ating pong mga flood control. Palagay nyo, yung mga ino-offer nun, kalugod-lugod sa Diyos? No. Dahil galing sa plunder, galing sa corruption. So to experience the best of God's love is to obey Him thoroughly from the heart. Because partial obedience is still disobedience. Mag-review na po tayo, palakpakan po natin ng Lord. Experience the best of God's love with an obedient heart. Number 1, obey from the heart immediately. Obey from the heart cheerfully and obey from the heart thoroughly. So to experience the best of God's love, obey right away. Nandiyan po yung 3 points natin. Right away, immediately, with a willing heart, cheerfully, all the way, completely, thoroughly. So, obey right away with a willing heart, all the way. Amen. Hindi po yan jingle bells all the way. Amen. Obey God all the way. Obey God, obey God, obey God all the way. Katsura na. Oh, anyway, palakpakan po natin, Lord. Tayo po lahat.